Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos ibinunyag sa publiko ng Vice President Sara Duterte na di umano'y minsan palang pinagtangkaan ang kanyang buhay at sa pamamagitan raw di umano ng utos mula sa Malacanang at sa Kongreso. Matapos ang walang katapusang panggigipit sa kanyang Chief of Staff at sa Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Ito ang nakakagulat. Bukod sa militar, leader ng MNLF at ang grupo nito tila nagbanta na at binasag na rin ang katahimikan at nagsalita na handa ng sumabak sa gulo para protektahan ang Vice President na si Inday Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang tila gulo ng araw ang hinahanap ng gobyerno ng Agva matapos tahasang ibinunyag sa publiko at ibinuking ng Vice Presidente na si Sara Duterte na di umano'y muntik na pala siyang itumba ng isang security personnel na pinadala raw mismo ng opisina ng Pangulo. Ito ang makapanindig balahibong revelasyon na tila maging ang leader o grupo ng MNLF ay hindi matanggap dahil sa kabila di umano ng kagandahang loob at walang pagdadalawang isip na tinulungan ng Vice President na si Sara Duterte para lang manalo ang kasalukuyang Pangulo. Ngayon ay tila ipatutumba pa raw ito ng mga ilang buayang sakim sa kapangyarihan at ganib na politiko. Sa inilabas na pahayag sa publiko ay kinumpirma na mismo at binasag na rin ang katahimikan at tila nagbabala ang tagapagsalita ng grupo ng MNLF na tila hindi sila magdadalawang isip na sasabak at susugod anumang oras basta't ipatawag lamang sila ng Vice President Sara Duterte at handa na silang gagawin ang lahat maproteksyonan lamang ang pamilyang Duterte. Tila nagbanta pa ito na hindi daw sila magdadalawang isip na labanan ang lahat ng mga ilang buaya at likong opisyalis ng pamahalaan na sa halip na tugunan ang totoong problema ng bansa at pangangailangan ng taong bayan ay tila pagdanakaw sa kaban ng bayan at tila kasakiman sa kapangyarihan ang kanilang pinagkakaabalahan. Matapos nito, hindi naman mapigilan ng taong bayan na magbigay ng kanilang komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, yes, protect the Duterte. Marcos loyalist kami pero di na ngayon. Never ever to Marcos and Romualdez again. Buti pa ang MNLF may malasakit kay VP Sara pero ang mga AFP at PNP walang ginagawa. Nakikita na nila kung ano ang ginagawa nila kay VP at laganap na korupsyon. Parang gusto ko na rin yung ideya ni FRRD na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Masyado nang magulo kung kailan tumahimik ang Mindanao. Dapat talaga kumilos na. Di ba ninyo napansin salita nilang binabanatan ang ama, binabastos at pinapahiya. Kaya nila ginagawa yan para walang sagabal sa talamak ang korupsyon. Sana hiwalay na lang Mindanao. Baka umunlad pa sa Mindanao. Ngayon sa admin ni PBBM yung Mindanao Railway walang pondo. Pero yung akap ayuda ni Romualdez meron bangag talaga. Mas maigi po kahit di pa kayo patawag ni Inday Sara isundan nyo na siya doon. Traidor ang kalaban niya. Since the beginning ginamit na siya. Talagang pinagplanuhan nila yan. Please go help and support. Thanks po. Unquote. Obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever. Vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So, it is a violation yan. Gaano namang kahalaga na yung mananatili sa kanya na security ay meron siyang trust and confidence? Kasi napansin niya, yung pawang mga tinanggal sa kanya, yung matatagal na rin sa kanya, galing sa Mindanao, yun pa yung mga nilipat dito, tapos yung mga meron na mga ibinigay doon, na yung mga natitira, pero hindi siya yung pumili. Gaano kahalaga na meron kang trust and confidence sa yung nakapaligid sa'yo? Number one, pinakamahalaga talaga na yung security mo, trusted mo talaga yan. Mahirap
maglagay ng security na hindi, wala kang tiwala. So, hindi ka mapalagay talaga dyan. O, deliberate yan na gano'n ang ginawa sa para ma-demoralize ang ating Vice President, the second highest office of the land. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan. Very obvious talaga. Opo, at si Senador Ronald Bato de la Rosa nag-post po na kumbaga nanawagan sa lahat ng mga nasa o galing ba sa security sector o marunong ng armed combat na willing, no, bayanihan para sa pagbibigay ng seguridad dito kay Vice President Inday Sara. Sinigundahan naman ito ni Senador Robin Hood Padilla at ni Senador Bongo, at nakita ko rin po sa post ninyo na handa rin kayo na magbigay ng seguridad po sa pangalawang Pangulo. Yes, it is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normis Suari, na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya. Kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin, na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President. And we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. Opo. Ready kami. Ito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senador. Sila Senator Bongo, Senator Bato, at saka si Senator Robin. Here we are, the MNLF. We are ready. Opo. And ano naman po yung masasabi ninyo na ikinukumpara ng si VP Sara kay dating Vice Presidente Leni Robredo? Meron bang pagkakahalintulad kung i-assess mo kung pagdating sa seguridad, saan ba ang mas nangangailangan ng seguridad dahil sa kanilang mga stand? Alam naman natin, vocal si Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte sa paglaban dito sa CPP, NPA, NDF mula pa noong ito ay alkalde at hanggang sa kasalukuyan. Unlike dito naman kay VP Leni, di ko lang alam kung sino po yung talagang meron siyang mga matinding mga pronouncement po. Very dangerous kasi kaya nga nasabi ko vulnerable ang ating mahal na Vice President. Kasi very loud, very vocal ang ating Vice President against sa CPP, NPA, mga kapatid natin dyan sa kabila. Itong NTFL Cup na issue, strong ang support ng ating mahal na Vice President. Kaya siguro deliberate na tinanggalan ng security para ayan na, ambusin nyo na yan. So, kasi threat siya, hindi politically, threat talaga siya. As sabi according to the Vice President, obvious naman, wala namang iba, designated survivor yan. Whether we like it or not, she will be the next president. Kung talagang magkaroon ng patas na eleksyon. Kaya parang desperado na. O wala nang security yan. She is open. So, deliberate yan. Pero nandito naman tayo. Kaya, ito, samantalahin ko na ito. Panawagan, calling all Mindanaoans, especially in Davao City, let's all unite for justice and restore confidence sa ating mga kapulisan, sa police force. Let's all unite and kailangan natin suportahan ang ating mahal na Vice Presidente. At sa bahanay naman ng mga kapulisan, kung kailangan ninyo ang support namin, we will support na maayos natin ito sa anumang bagay. Siguro I will rather recommend, marami namang pwedeng maging chief PNP dyan na may alam ng batas, na may background ng law. Dapat the organization of the Philippine National Police maghanap ng magaling may alam sa batas ang maging chief PNP. Si General Marbel, nawala na yung kuwan niya eh. Nawala na yung trust ng taong bayan sa kanya sa nangyari ngayon.
Balik sa iyo, Alvar. Opo. Sir, itong, nagpalabas din po ng mensahe ng pagpapasalamat itong si VP Sara Duterte sa lahat po ng mga natatanggap niya na mga suporta, no? Kabilang na ang mga senador, kayo rin po, nabanggit niya dito, sabi niya, huwag kayong mag-alala sa akin at hindi ninyo kailangan mag-ambag ng pera para sa security ko. Ang pagtatrabaho sa pamahalaan ay pag-aalay ng buhay para sa bayan. Alam nating lahat ng bahaging ito ng serbisyo. Isa lang ang hiling ko sa inyo, ang kaligtasan ng aking pamilya. Huwag ninyong payagan ang anumang karahasan sa aking ina, asawa at 4 na anak, personal man o sa internet. At kung sakali man, huwag ninyong palampasin ang sinumang gagawa ng kapahamakan laban sa kanila. Sa kabila ng maraming mga positibong pagbibigay tugon sa panawagan na ito na magkaisa para sa proteksyon, patuloy na nagiging mapagkumbaba ang pangalawang Pangulo. Actually, nung una pa niyang statement na pagkumpirma na tinanggalan siya ng security, nabanggit na niya doon na hindi naman maapektuhan yung kanyang trabaho, no, as Vice Presidente matapos siyang mag-resign nga. Pero yun nga yung ikinainis niya dahil gusto na niyang tuldukan yung issue, yet tuloy-tuloy pa rin itong mga sinasabi niya na kasinungalingang pinagsasabi nitong si Romel Marbil, Sir Asis. Yun na nga, nakikita ko at narinig ko rin na yung halimbawa, nagpadala ng sulat na ganon. So kaya nasabi ng ating Vice Presidente, sinungaling siya. Mhm. So siguro malakas masyado yung boss ni Chief PNP Marbil na wala siyang magawa except to obey. Dapat kung ano ang mandato ng PNP, hindi siya dapat ma-influensya ng any political movement. It's obvious ito, political harassment talaga yan. So sad, nakalulungkot itong nangyari sa ating bayan ngayon. Opo. Sir Asis, bilang panghuli, bago si partner Jade, nakikita niyo po ba yung pangyayari doon kay dating Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos? Maaari ding mangyari. Siya, kumbaga former siya, nasa kumbaga civilian siya, doon siya yung pambato ng Republican. Pero ito, nasa nasa mismong pamumuno pa, pangalawang Pangulo natin. So maaari din na mangyari yung nangyari doon kay Trump dito kay Vice President Inday Sara? Of course naman. Kaya nga, naisipan ko volunteer mag-post ng security na tutulong tayo sa pag-provide ng security kasi hindi natin pwede ma-underestimate ang kalaban. Banta ng buhay ng ating, kung desperado na ang kalaban, mag-resort na yan to any eventualities para lang mawala yung banta nila sa politika. So, posible na mangyayari yan ang nangyari kay Donald Trump dito sa kay VP Inday. Kaya kailangan manawagan na tayo na mag-ambag-ambag, magtulong-tulong na lahat. Lalo na tayong taga Davao. Maggawa na ng coordination kung sino man. Itong mga retired generals ng mga kaibigan, just call me, alam niyo man ang number ko. Mag-ipon-ipon tayo, then let's consult the Office of the Vice President kung kailangan ba, necessary ba, and we will plan for the necessary measures paano natin maayos ang security ng ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte. Sir, mayong gabi si Jade po ito. Kanina nabanggit po ninyo yung boss ni Marbil. So, ang ibig pong sabihin, hindi malayo na may kinalaman po ba sa desisyon ni Romel Marbil ang Pangulo Bongbong Marcos sa pagtanggal nga ng security personnel kay VP Inday? Parang ganun ang tono Jay, kasi kung si Marbil, imposible naman darating siya sa posisyon na yan, sa rank na yan, wala siyang alam sa batas, wala siyang alam sa jurisdiction ng kanyang mga operations. May mga boundaries man yan. Kung mag-exceed ka na, alam niya yan. Rest na yung opisina niya, rest na yung position niya. So hindi lang niya siguro matanggihan kung sino ang naglagay sa kanya. Kung sino man ang naglagay dyan sa kanya, yun ang nag-utos sa kanya. So wala siyang magawa to execute. Kung ano man ang nasa ilalim ng plano na yan, lalabas at lalabas din yan. Hindi yan, lalabas din yan. Oo, gaya nga sinabi po ninyo, sir, yung mismo ang
Vice Presidente, wala nang respeto dito sa hepe ng PNP. Sa tingin mo, suportado din ba ninyo yung mga panawagan ng ating mga kababayan na dapat umalis na sa pwesto, mag-resign na itong si Romel Marbil bilang hepe ng PNP? Yes, Brother Romel, step down na. Sira na talaga yung image mo. To save your neck, step down para may moral ka pa dyan. Bitiwan mo na yan. Mainit na masyado yan. Then say sorry for your boss. Sabihin mo, boss, ipit na ako masyado. I have to resign. Para to save the image of the Philippine National Police also. Tapos maglagay kayo dyan ng Philippine Police. I will recommend. I am very sorry. Pero my recommendation, kailangan may background sa law ang magiging chief PNP. Sa kanyang pamumuno ho ba, sir, nakita nyo ba maraming nagawa itong hepe ng PNP ngayon, itong si Romel Marbil? Ito nga, yung nangyari doon sa QGC, under sa pamumuno niya plus ito kay BP Inday, pamumuno niya, talagang malas masyado. I am very sorry. Wala talaga. Mahirap talaga i-commend ang mga nangyayari under the watch of itong si General Marbil sa pamumuno niya. So I will support sa mga panawagan. I am with them na step down. I am very sorry, Brother Romel Marbil. Bukod nga sa walang paggalang sa pangalawang Pangulo, sir, nakita din po natin kung paano niya kinikilala, o hindi nga kinikilala, itong karapatan ng mga nasa iba't ibang relihiyon, mga naniniwala, nananampalataya, tulad ng KOJC. Dahil nga itong mga kapulisan, hindi ho ba malayo din na siya din ang nasa likod nung yung mga armadong pag-atake ng mga armadong otoridad dyan sa mga KOJC compound? Sa tingin po ninyo? Of course, wala tayong ibang pagbintangan kasi siya ang chief PNP, siya ang pinakataas ng organisasyon. Totoo. Kaya kung ang QGC kailangan kami, ang MNLF, nandito lang kami para mag-will volunteer, magbantay sa inyo dyan kung kinakailangan. Not naman really for whatever. Physical lang, wala kaming barel, dyan kami sa labas. Para lang makita na wala talaga yung threat. Mawala yung threat. Kasi traumatic na, nabalitaan ko, traumatic na yung mga bata dyan sa loob, mga pamilya, everywhere. Kaya na talagang kawawa, naawa talaga ako. Opo, tulad nga ng sinasabi ng Vice Presidente, akala niya yung banta natin sa seguridad mula sa mga external element. Yung banta pala mula sa mga opisyal ng gobyerno, tulad ng ating kapulisan, ay yung mga KOJC missionary workers po, ay mismo saksi unang-una sa harassment, intimidation at pagteterror, pananakot na idinudulot po nitong mga kapulisan sa paligid ng mga KOJC compound. Para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan, may mga personnel po ng mga kapulisan dyan sa paligid ng KOJC compound, Sir Olamit, na alam po ninyo yung kanilang mga sasakyan, walang mga plaka. Nagsusuot sila, walang mga name, walang mga pangalan. Paano sila mare-recognize ng mga missionary workers? Ang nakakabahala kasi, baka mga rebelde ito, mga eskalawag na mga pulis, ginagamit ng kapulisan. Nagtatanong lamang po. Exactly. Siguro, palitan yan sila ng kung gusto talaga nila magtrabaho kasi sinusildahan, sinasahudan yan sila. Pwede man sila magpatrolya dyan, wag lang sila magharas. Then display nila yung kanilang pangalan para official. Ang QGC naman, mabait naman yan, libre pa kayo pagkain dyan, libre kayo snack dyan, magpakilala lang kayo, nandito kami, magbantay sa inyo. Di ba? Di ba, Jay, kung gano'n ang gagawin nila? Yes, sir. At kung maalala po ninyo, sir, nung panahon ng Duterte administration, ang laki ng respeto, ang taas po ng respeto ng ating mga kababayan sa ating mga kapulisan, sa militar. Pero ngayon, ano bang magiging implikasyon nito? Itong ginagawa mismo ng hepe ng PNP, mismo ang pangalawang Pangulo ng bansa, ay wala na, dismayado na dito sa performance nga ng hepe. Ito, talaga, kung ako magtingin dyan, na-outbalance yan si PNP. Nawala siya sa balansin niya Kumbaga, nakanal na siya Out na siya. So, hindi na niya na-drive ng maayos yung kaniyang opisina. Kaya nasira, pati nadamay na yung mga matitino na mga kapulisan natin.
hopefully maayos ito. Siguro it's about time na palitan na yung Chief PNP kasi nagkaroon na ng malisyosong mga statement laban sa kanya. Jay? Opo. Oo, bago ko lang ibalik muli kay partner Admar, alam natin dyan sa Davao City, abrupt yung pagpapalit-palit ng mga leader din, ng mga hepe o leader ng kapulisan natin dyan sa Davao City. Ano bang masasabi din po ninyo dito sa ginagawa dyan? Sinisingle out ba? Selective masyado ang government, ang Marcos administration sa Davao City lamang? Obvious masyado. Talagang the marching order is take down Davao City. Parang ganun. Kaya sinisingle out ang Davao City. Yung mga trusted natin na ang mga mamamayan sa Davao, may pangamba na dahil yung mga kaibigan natin, trusted natin na nagsiservisyo talaga ng mga leader ng kapulisan, ay tinanggal. Now, sabi ng mga mamamayan dito sa atin, nagsumbong dito sa atin, kinakabahan sila every now and then kasi walang kasiguraduhan ang security dito sa Davao City. Plus ito pang mga presence ng mga foreigner dito, may mga, sana nakuna ng picture, may mga presensya nila dito. So, bantay sarado, minsan wala kaming tulog dito. Opo. Sir Orlando, bilang panghuli na lang, mensahe na lang po sa ating mga kababayan at kung meron man sa ating national government sa mga sandaling ito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ating mga kababayan, let's keep on praying na matapos na itong mga gulo ng ating bayan, kaisa-isa nating bayan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!